100,000 na nakatanggap na ng titles, individual titles, at na ang sakop niyan ay kalahating milyong hektarya. Opo. That's a good one. That's magandang output po yon. Pero kulang pa kasi ang target number of beneficiaries supposed to be 617,000. Oh, laki So pala, no? of that, 400,000 pa lang nakatanggap. So mga pa lamang, mga 67% pa lamang ang accomplishment diyan. And in terms of the hectareage, supposed to be mga 1.1 million hectares ang masasakupan po nitong individual titling. So wala pa pong kalahati yung kalahating milyong hektarya. Opo. So with the remaining 2 years ng Marcos Jr. administration, hopefully ay matapos na po nila itong tinatawag na Distribution. Titling and distribution. Yung pong, kasi ang sabi niya ay tatapusin ito next year. Do you think with all the balakid, yung mga kaya po ito? Kung gayong 67%, medyo malayo-layo pa ito. Doon sa 100%, hindi ko alam kung ito ba'y nasa objective ng Pangulong talagang mag 100% yung pamamahagi. Pero ang sabi ho niya tatapusin ipamamahagi next year Opo, sana po mangyari yan kasi actually, Ricky, itong mga titulo na binibigay as individual titles, matagal na po yan na ipamahagi. Opo. Nag-umpisa kasi yung distribution ng mga, ang tawag noon either emancipation patents or certificates of land ownership awards, EPs or CLOAS. Okay. Sa mga nakatanggap po ng lupa sa ilalim ng Comprehensive Agrarian Reform Program. So medyo lumakas po yung diyan, performance diyan ng Pangulong Fidel Ramos. Okay. From 1992 to 1998. Kaya lang at that time kasi dahil inaapura din nila yung pamamahagi ng mga titulo under the CARP, imbis na individual po ang binigay na titulo, ay collective. Ano ba, sa isang asyenda, meron dong mga 500 manggagawa, no? This is sugarcane areas na pinasok po sa Land Acquisition and Distribution Program. Ngayon, kung isa-isahin mo yung mga manggagawa doon, siyempre magkakaroon ng individual survey. Yes. Technical survey. Matrabaho at magastos. Matrabaho yun, matagal at magastos. So ginawa at that time, sige, muna, magkakaroon kayo ng titulo pero under one muna. Under one name, collective. Okay. So, ang ginawa po ni Pangulong Bongbong sa ilalim po ng New Agrarian Emancipation Act of 2023 ay pinaparsela-parsela po nila itong mga collective. So individual survey po yan, and then as a result of that law ay kinalimutan na yung mga hindi pa natatapos na bayad ng mga CARP beneficiaries dun sa lupa. Opo. Yan din, Caleone, yan din yata yung nag-develop. Po yung individual titling and individual distribution of titles. Hindi ba yan din yung nag-develop, Caleone, into cooperatives? Farmer cooperatives na ganun din ang layon? Parang hindi individual yung application kung hindi kailangan nilang maging miyembro ng kooperatiba para sa CLOA? At that time kasi, Ricky, of course, yung mga agrarian farm beneficiaries natin, encourage sila na magtatag ng sarili nilang mga kooperatiba. Okay. Diba? So, but it was not a requirement for the issuance of the title. Yung tinatawag na CLOA, individual CLOA o emancipation patents. Bagamat, lalo na ngayon, na marami-rami na po ang nagkaroon ng sariling titulo, at susundan dapat ito, isasabay yung tinatawag na pamimigay po ng support services. No? Yung mga makinarya, patubig, delivery po ng pautang para sa pamimili po ng mga abono, binhi at ibang mga kagamitan sa pagsasaka. Opo. Mas mabilis ang prosesong yan
mas madali kung organisado yung mga farmers into Yes. cooperatives. Yes. So that is Opo. where the value of the cooperatives is found. At kaya dapat lalo pong kailangan paigtingin po yung organization po ng cooperatives or at the very least clusters po ng Mm-mm-mm. mga magsasaka. Opo. And nabanggit din niya. Good morning! Ay, sorry po. At, natatamaan itong papel ko itong pasensya na po. Nabanggit din po kasi ng Pangulo yun nga, yung ang expectation, Leonie, ay makukumpleto ngayon yung pagpapawalang bisa. Nabanggit na po ninyo sa mga utang. So, ibig sabihin, kahit pala ikaw ay may titulo na, posibleng baon ka pa rin sa utang. Hindi. Under this, yung programa ngayon na, Ricky, Opo. precisely nga yung nakondone na Alright. nakondone na po yung utang o yung nalalabing hindi pa nababayaran ng mga magsasaka doon sa lupa na ipinamahagi sa kanila. Kaya pagka na-certify na land bank, halimbawa, na fully paid na yung farmer, kung ano po, Nasa kanila. ang sinunod po na Titulo. na hakbang ay nag-generate po sila ng malinis na titulo. Ayun. So ang ibig Yan sabihin, po yung natanggap nitong 400,000 beneficiaries Ayun. as of 2026. so ito sinasabi dito ng Pangulo, ito yung binabanggit ninyo na parang kalahati pa o mahigit kalahati pa ng mga beneficiary na wala pang title kasi may utang pa sila. Ang mga 1/3 pa 1/3. ng mga targeted beneficiaries ang wala pang title at mga less than one half ang total area ang hindi pa po naipapamahagi. Opo. Sa inyo Kasi bang ang average landholding or farm size sa bawat farmer na tumatanggap ng mga titulo is mga 1.2 hectares. Alright. Sa inyo bang monitoring, ano ba nagiging balakid para hindi maging mas mabilis pa ho yung pamamahagi nito, lalo na po sa paglilinis ng kanilang mga utang? Yung isa dyan yung baka dapat baka may conflict pa in some areas yung mismo yung boundaries ng mga lupain, no? Especially kung collective title ang binigay, baka meron pang mga dyan hindi pagkakasundo o dispute with respect doon sa dapat mabigyan ng titulo. Yes. At gano'ng kalaki ang di-distribute na area sa bawat isang beneficiary. So Oo. may mga ganyan na Oo. issue na dapat malutas pa. Pero hindi ito, Leonie, hindi ito within the farmers themselves. Kasi nung minsan nagsagawa po ako, naimbitahan ako ng DAR, basically, sa pag-media relations training po. At I gathered from the participants na yung issue nila with private owners. So ito bang binabanggit ninyong yung sa mga demarcation sa hatian ng lupa, hindi ito within the farmers, kung hindi may issue ito with the private owners din, Leonie? Actually, labas na yung private owners dito. Wala na. Ricky, kasi nasakop na yung kanilang lupa under the Comprehensive Carp. Land Reform Program. And sila po ay na-compensate na, nabayaran na sila para sa lupa na kinuha ng gobyerno sa kanila. Ayun. So ibig sabihin pala, wala tayong ngayon dito. Kumbaga wala tayong malaking suliranin o balaki dito. Talagang ang nagpapatagal na lang po doon sa pag-award ng finally ng titulo doon po sa mga wala pang titulo ay the bureaucratic process, Leonie. Essentially, ganun nga. Oo. Tsaka dapat yung title, malinis yung titulo, etc. Opo. Alright. So, ang ganda pala. So, at least meron tayong magandang mapupulot doon kung ganun ang pag-uusapan. Kasi Leonie, parang siguro sa mga nakikinig na nanonood sa atin, gaano ba kahalaga ay nabanggit din ng Pangulo na may mga kinamatayan na. Apo na yung kumuha ng titulo na for so long, 30 years, 40 years talagang hinintay po nila bago nila makuha yung titulo, Leonie. Totoo yun. Kasi yung batas, yung original na batas na kumbaga nag-initiate nitong pamimigay po ng titulo was way back in 1972. Opo. Nung pinalabas ni Pangulong Marcos Sr., yung ama ni Bongbong, yung PD number 27.
That Mm-mm. was 28, so 54 years ago. Mm-mm. Would you believe na meron pang mga hindi nabibigyan ng clean title after all these years. Yes, oo nga. Opo. So, Grabe. may mga kaso na minsan 30, 40 years bago sila makatanggap ng Opo. sariling title. Kaya nga din But yung... by the way, Ricky, Opo. if I can add, Opo. hindi pa po ito yung buong picture Yeah. sa programa ng CARP, no? Kasi meron pa pong mga tansya namin, siguro mga 500,000 o 600,000 hectares na sana po ay naisama rin dito sa Oh. distribution po ng lupain na hanggang ngayon po ay hindi maliwanag kung ano po ang patakaran ng DAR with respect sa mga farmers na napapaloob dito sa another 600 or 500,000 hectares na hindi naman sakop sa ngayon. Sa ngayon. Yung Oh. libreng condonation na at pamamahaging lupa. So, yan po isang area po na hinihintay namin yung Pangulo nung Lunes na sana magbigay po siya ng linaw kung ano ang direksyon o ano kanyang patakaran with respect sa mga magsasaka na hindi po kasama dito sa sa lukuyang pamimigay Oh. ng lupa. Abang malaki yun ha? Malaki pa yun. 500 to 600 hectares kanyo? Yes, 500,000 to 500,000 600,000 to 600,000. May malaki ho yun. So, kumbaga, ilang beneficiary supposedly o magsasaka pa po ang pinag-uusapan natin doon? Oh, roughly ganun din. Kung mga kwan po yan, mga 600,000 din. Wow, ang dami 600,000 pa. po ang sa ngayon, hindi maliwanag kung ano magiging nila, kinabukasan nila, kung sila ba ay finally makakatanggap din ng lupa, ng titulo. Dahil hindi sila, ulitin lang po natin, hindi sila kasama doon sa na-awardan ngayon. Sa, parang by batch Yes, ba ito? yes. By batch yata ito eh. Correct. Naku, hindi talaga kakayahin, Leonie, sa term ng Pangulong Marcos Jr. Hindi kaya. At saka, yun nga, that's why sana, wag nila kalimutan yung mga hindi pa nakatatanggap ng hindi pa makakatanggap ng titulo. Kasi Opo. sa ilalim ng ating saligang batas, dapat supposed to be ang programa sa reforma pansakahan, yan ay isang continuous program. Oo nga. Totoo po. Sige, may 2 points na lang ako, Leonie, bago kita pakawalan. Kasi alam natin, lupa yung isang dapat ning tinitingnan dito po sa Pacsilica. Napakalaki nito, 1,600 hectares po ito. Wala bang issue rito when it comes to farmers? Ayan ang aming pinag-aaralan ding mabuti, Ricky. Kasi bago lang lumabas itong programa na Pacsilica. Opo. Ngunit sa mga nakukuha na po nating impormasyon, may mga magsasaka na napapaloob dito sa area. It's about, I think, 1,600 hectares. Yes. Na nasa ilalim po ng BCDA. Basis Conversion Development Authority. Yes. Hawak na po nila yung malinis sa titulo. But it's very, very possible meron pa pong mga magsasaka sa loob na matagal na pong nagbubungkal ng lupa. It could even include possibly mga katutubo natin, hindi news peoples. Opo. So dapat po maging malinaw kung ano ba talaga ang sitwasyon with respect to that. Opo, kasi. At saka may mga narinig kaming balita na medyo may mga agawan ng lupa o agawan ng posisyon Wow. sa loob din. Kasi siyempre yung mga nandiyan dyan, siguro nakikita nila papasok yung mga investor dyan. Yes. Handa sila mag-offer siguro ng mataas na halaga. Yes. Para lang siguro yung kanilang location sa loob ng That's right. Pacsilica area. That's right. Isa po yun. Kaya nga po sa susunod na episode din po natin yung si Professor Cielo Magno, yung kanyang basically napakaganda nung kanyang sinasabi na para kulang talaga sa yun lang yung gist para kulang talaga sa dialogue. Kulang sa malakihan muna na parang konsultasyon at pagtingin dito kasi ang daming sektor Akalain nyo yung sinabi nyo yan, mayroon na palang ganyang
sa loob. You're correct. At saka tama si Professor Magno na kailangan dito may close dialogue and consultation Opo eh. between the BCDA at saka yung mga apektado, lalo na mga apektado na Right. mamayan. And that's why, Ricky, kahapon lamang ay nagpadala po ako ng sulat kay Pangulong Jake Bingkang. Yeah. Siya po Oo. yung Pangulo at saka Yes, CEO yes. ng BCDA. Opo, opo. Sabi ko sa kanya, para maliwanagan kami, kami nagre-request na magkaroon tayo ng briefing at saka dialogue tungkol sa programang yan. At kami ay nagbubuo ng isa pong delegasyon composed of farmer leaders from the Federation of Free Farmers and others, leaders po ng indigenous peoples, including trade unions, Mhm. at saka yung NGOs, Mm-mm. especially from Central Luzon, Mm-mm. na either directly or indirectly maapektan po nitong Paxilica program. So iba na yung magkaroon ng heart-to-heart na dialogo. Usapan. Mm-mm. I mean, yung buong detalye o most of the key elements of the program bago tayo gagawa ng bago kami gagawa ng hatol kung Oo. ito ba ay maganda o hindi. Kung maganda naman pero may mga depekto pa, ano pang dapat ayusin dyan? Opo. Actually, si Prof. Shelo nga parang I don't know, but some others din na sinasabi yung project with this magnitude parang hindi pwedeng BCDA nga lang to eh. Kasi parang hindi pang BCDA lang na parang agency ang kailangang humawak nito sa lawak nitong at dami na maapektuhan po nito, Leonie. But anyway, At saka there are many serious concerns dyan, Ricky. yun nga po eh. Issue ng kasapatan ng tubig. Kasi Yes. yung mga maglulukid dyan ng mga factory o mga mga kailangan ng maraming tubig, at Yes. saka power, Yes. kuryente. Opo, opo. Lalo na yung mga gumagamit ng yung involved sa AI. Data center. artificial, Opo. Mm-mm. intelligence, at saka yung data processing centers. Malakas Opo. gumamit ng mga kanyan eh. Right. Mga Opo. tubig saka Eh. kuryente. So, siyempre, ang tanong ng mga tao, lalo na nasa paligid ng Paxilica area, baka mawalan kami ng kuryente at tubig. That's right. Yung aming kapaligiran ay din, lalong sasama ang sitwasyon dyan. Opo. So, all of these issues have to be addressed directly. Opo. And siguro, sabi nyo nga, meron kayong dialogue with them. Siguro sa mga susunod po ay tatawagan namin kayo, Leon, uli para humakibalita. Anyway, last point ako. Ito bang 20 pesos na bigas? Hindi na ito nabanggit ng Pangulo sa kanya zona. Well, may mga kadiwa naman. Anong inyong assessment dyan sa pagtitimbang-timbang ninyo? Yung approach so far ng ating pamahalaan na nagbibenta o ng bigas at 20 pesos per kilo. Unang-una, ang laki po ng funding o subsidy or masasabi nating pagkalugi ng gobyerno diyan. Kasi yung NFA nakabili po ng palay na siya pong ginigiling at binibenta dito sa mga kadiwa centers. Nabili yan, let's say, roughly 20 pesos per kilo. Opo. Or 18 pesos per kilo. Ngayon, para hindi malugi masyado, hindi malugi ang NFA through food terminal, di ba, at saka kadiwa, yung ginastos po nila, pamili ng palay at saka paggiling po niyan. Tapos siyempre may logistics cost, dinadala po mula sa gilingan papunta sa mga kadiwa stores. Dapat yung nabili po ng 18 pesos per kilo na palay, dapat at the very minimum, binibenta po yan ng 35 pesos per kilo. O bibenta mo ng 20. Then for every kilo na sold by the government through the kadiwa stores, ang lugi po dyan o subsidy is 15 pesos. 15, oo. So the more rice ang ibibenta, the more ang makakabili, the bigger din ang lugi ng gobyerno. Ang sabi ni Presidente, ang tinatarget yata, if I'm not mistaken, tama ba sinabi niya, 8 million na tao. So you multiply 8 million by ilang kilo bang dapat maging pwedeng bilhin ng bawat Malaking losses talaga. I think 10 kilos, di ba?
So if you sell 10 kilos and government is losing 15 pesos per kilo, so per customer buying 10 kilos, ang subsidy ng gobyerno sa kanya is 150 pesos. I-multiply mo yan by 8 million. Wow. Oo That's nga. probably what? 12 billion pesos. At saka ano yan, taon-taon o buwan-buwan? Ang laki ng budgetary requirement to do that. So, there should be a much more sustainable way of making available yung bigas na mas abot kaya. That is where I think the approach is, wag masyado tayong umasa na sa importasyon. At Right. palakasin lang natin yung mga programa na tinutulungan yung ating lokal na magsasaka na mapalakas yung kanyang production at productivity Opo. sa rice production. Kaya nga po ang pagbabalikan, ang lesson is huwag masyadong mangangako ng mahirap pong tuparin by numbers. Si Ate Maylin, yun ang aming kasama rito, tinanong ko kanina, actually yun ang binoto niya kay Pangulong Marcos before. It's the 20 pesos na bigas. May ganun May ganung ating mga kababayan Pero yun nga, habang tumatagal, pag kinuwenta mo, yung sinasabi po ninyo, talagang medyo quite impossible. Anyway, Calioni, as always, maraming salamat po sa inyong panahon at sa inyong paliwanag po. Mahaba-haba pero napakamakabuluhan as always, sir. Thank you po. Walang ano man, Kariki. Thank you. Opo. Hanggang susunod, sir. Mabuhay ka. Opo. Si Ginoong Leonardo Calioni Montemayor, Federation of Free Farmers. Siya po ay chairperson, dating Secretary ng Agriculture. At nagatid sa ating orasan, 8:24 in the morning.